So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-uusapan natin ng Tecno Spark 40C. Sulit ba talaga siyang i-purchase ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. So lumabas to nung 2025 at syempre ang daming nagka-interest dito sa Tecno Spark 40C kasi very affordable lang siya. At yung design kasi nito mga idol is very identical sa iPhone 13, 14 and 15. Yung meron siyang diagonal shape camera module na na-adapt netong Tecno Spark 40C. So dito for today's video, pag-uusapan natin ngayon 2026 kung sulit pa bang i-purchase ang Tecno Spark 40C. Kasi syempre, lumabas po ang Tecno Spark Go 3 na medyo yung specs on is maraming na-disappoint. Mas maraming in-option ng 40C compared dito sa Tecno Spark Go 3 kasi wala pong ganong pinagkaiba yung Tecno Spark Go 3 sa Tecno Spark Go 2, tapos marami pang naging downgrade doon sa Tecno Spark Go 3 compared doon sa Tecno Spark Go 2. Kaya iba, ino-option nila sa comment section, ito bang Tecno Spark 40C, mas sulit po ba siya? Kasi hindi po sila nagkakalayo ng presyo ng Tecno Spark Go 3. So again, yung SRP neto, nung lumabas dito sa PH mga ka-J-Vlog, and baka ito pa rin yung possible price na pwede nyo siya mabili sa mall, is around ano naman siya, 4 to 5,000 pesos. So sa online mga idol, ang maganda sa Tecno Spark 40C, pwede nyo siya makuha presyong 4,000 pesos lang. Syempre, ang maganda doon, pag clinic nyo pa yung product link natin dito, ay meron kayong special voucher. So bukod doon sa sale price niya, meron pa kayong additional discount voucher dahil bumili kayo dito sa ating product link or binili nyo dito sa product link natin. Additional discount po yan. Pala collaboration yan ng YouTube Shopping and of course ng online platforms para sa mga viewers natin na maka-discount pa lalo dito sa Tecno Spark 40C. So the main question, so let's check yung kanyang availability sa Tecno Spark 40C when it comes sa RAM at ROM niya, kasi marami itong available na RAM at ROM. So sa sa store, sa official store ng Tecno, meron tayo ditong 4GB 128. So 4GB 128 is around 4,000 pesos lang, or so di ba napakamura. At iba, ang dami talaga naguguluhan ngayon kung ano bang bibili ng smartphone, kasi sa 4,000 pesos segment ngayon, ang dami nyo nang mabibiling smartphone na meron mga ganang specification. So ito yung isang kinukonsider na mga consumers natin, the Tecno Spark 40C. So unang-unang solid dito for me is of course the overall display. Mas magandang display sa Tecno Spark Go 3. Alam mo bakit? Dahil pan-show lang 40C, yung Tecno Spark Go 3 bumalik sa notch. Hindi ko nga alam kung bakit binalik nila sa notch yan, pero nakaka-disappoint lang na notch display ulit ang Tecno Spark Go 3 compared dito sa Tecno Spark 40C na syempre pan-show siya. Yan na yung modern design ngayon ng display. I know hindi siya nakaka-affect sa performance ng smartphone, pero syempre when it comes sa modern design, kailangan talaga ng mga brands to innovate or kailangan nilang makipagsabayan sa modern design na which is meron dito sa Tecno Spark 40C. At real talk naman, mas better talaga ang viewing experience natin pag naka-pan-show tayo compare sa notch display. When it comes sa refresh rate, mataas, 120Hz at malaki rin naman yung screen size na 6.67 inches. Out of the box, sa Android 15 po ito with iOS 15, kahit na mas bago ang Tecno Spark Go 3, naka-Android 15 pa rin po yun. So sa Spark Go is Go Edition yun, dito is full Android siya. And based ngayon, February 2026, meron pa akong Tecno Spark 40C, naka-Android 15 pa rin po to, wala pa rin po siyang update for Android 16. So hopefully, fingers crossed, ma-update din siya sa Android 16. Pero kung bibili kayo ngayon ng Tecno Spark 40C, sasabihin nyo, Lods, okay po ba ang kanyang software? Kasi Android 15 last year yan. No worries mga idol, yung Android 15 ay matagal nyo po yan mga gamit, pang matagalan pa po yan. Kumbaga taon nyo naman mga gamit ang Tecno Spark 40C, kasi yung Android 12 matagal pa yan na support ng mga operating system. Even Android kasi Android 15 matagal po yan nasusupport ng mga operating system pa. Even Android 12 nasusupport pa, di ba? So matagal pa yan, huwag kayong mag-alala. Nagtatanong din kung ano ba ang performance nito, kung okay ba. So when it comes sa processing unit nito, MediaTek Helio G81 po ang processor nito. So kumbaga sa kanyang presyo na 4,000 pesos, sulit yan mga ka-J-Vlog, kasi yung G81 na yan is nakaka-handle din yan ng mga modern games like ML, COD,
even Genshin. Pero sa Genshin, syempre, always manage your expectation. Nakakalaro tayo, pero hindi siya smooth. At least, playable siya. Yun yung nakikita natin. Kasi minsan, nagtetest tayo ng ganitong presyo. Sa Genshin pa lang, sa simula pa lang, parang parang pirated na tumatalon-talon. Dito sa Tecno Spark 40C, nakakalaro naman tayo, pero may mga frame drops from time to time. Pero kung usapang ML, MOBA games, COD, no worries, kayang-kaya ng Tecno Spark 40C yan. Kaya yung MediaTek Helio G81 for me, when it comes sa kanyang presyo, sulit yan. Kasi hindi naman po lahat ng consumers natin ay naglalaro. Iba ginagamit yan for their work, for their business, for casual things lang naman, day-to-day tasks. Kayang-kayang handle yan ng MediaTek Helio G81 na processor. Usapang camera tayo and design. So when it comes sa design ng camera nito, is mukha talaga tong iPhone, legit, kahit na pag malayuan. Akalain nung iba naka iPhone 13 kayo, 14 or 15 dahil sa kanyang diagonal shape camera module. Sa design niya, napakaganda kasi eye-catching siya. Sa camera performance, yung dual camera yan, pero in reality, isa lang po camera dyan sa dalawang bilog na yan. Yung 13 megapixel main camera niya. I think hindi nga siya secondary camera, para siyang IR blaster Pero yon, it can support a Full HD 1080p video recording. So front facing camera is 8 megapixels naman. Ang panalo pa sa Tecno Spark 40C, yung kanyang battery. So sa design ergonomics, hindi mo mafe-feel yung bigat ng battery niya kasi magaan siya. Yun yung maganda doon. Kasi ang battery na ito, guess what? 6,000 mAh na removable battery. So, napakalaki ng battery capacity ng Tecno Spark 40C, mga idol. When it comes sa kanyang charging rate, I think for its price reasonable, 18 watts. Pero kung iteterno mo sa 6K, para kang nagterno ng 5K sa, sa 10 watts or 15 watts. So, 6,000 mAh sa 18 watts fast charging rate, siguro mga 1 hour 30, siguro mga 2 hours mo full charge itong smartphone na to. Pero again, the charging rate is okay for its price. Yung battery, napaka-solid, matagal din siya malobat. At na-try na natin yung Tecno Spark 40C ng several times. Nung naglaro tayo, nung nag-download tayo ng standby, ginamit ko siya for social media. Matagal po malobat naman itong smartphone na to. Again, yung iba magsasabi, mabilis siya malobat. Nagdedepende kasi yan sa paggamit natin. Bigyan ko kayo ng senaryo. Kung naglalaro kayo ng straight, tapos napansin nyo 3 hours ang tinagal ng cellphone nyo, malamang sa malamang straight nyo nilaro. There's a possibility mabilis talaga siya malobat kasi yung chipset gumagana, lahat parang binibigay nung smartphone yung kanyang power for that game. Kunyari, especially pag naglalaro kayo ng matataas sa graphics, diba? Mabilis talaga siya malobat. Pero kung mga casual things, calls and text, social media, nanonood lang, online business, scrolling sa surfing the internet, matagal sa malamang malolobat din ang Tecno Spark 40C. So maganda rin naman, meron din naman siyang fast charging rate kahit pa paano. Sa mga nagtatanong din, Lods, yung kanyang RAM at ROM ba, sulit ba for its price? Definitely mga ka-J-Vlog, yan na yung magandang terno pag nakabili kayo ng 4,000 pesos. Kasi usually iba 4GB64 like the Tecno Spark Go 3 din, di ba? Meron silang 4GB64 na halos ka-price lang ng 4GB 128 ng Tecno Spark 40C. So syempre iba naguguluhan ano ba talaga ang magandang bilhin. So syempre go for the 4GB 128. All the way na tayo dyan kasi 120GB is the best minimum na pwede na talaga nating magamit ngayon 2026. Tapos, expandable naman ang storage nitong Spark 40C. Pwede kayo maglagay ng mga applications nyo dyan. Pwede kayo maglagay ng mga photos, videos, mga documents nyo. Parang backup storage nyo na lang yan. Tapos, yung 128 gawin nyo na lang is lahat yung 128 naka-design for applications or naka-allocate na yung 128 na yan for applications. Tapos, kung bumili kayo ng memory card para sa mga photos and videos nyo, para naman ma-maximize nyo talaga yung Tecno Spark 40C nyo. So, definitely mga ka-J-Vlog, 4,000 pesos segment, napakasulit po ng Tecno Spark 40C. Grab your chance now hanggang may available pa siya kasi minsan nawawalan po ng stock ang Tecno Spark 40C sa online. Mas mahal po yan pag binili nyo sa mall, kaya dito lang kayo bibili sa ating product link. Itong view products natin, mura at bagsak presyo lang po dyan ng Tecno Spark 40C. Abangan nyo, gagawa tayo ng phone comparo about the Tecno Spark 40C and the Tecno Spark Go 3 sa ibang video natin. At sana nakatulong to mga ka-J-Vlog ang video natin kung nagde-decide kayo bumili ng isang murang 4G smartphone ngayon 2026. Dito na kayo bumili sa ating product link.
meron kayong additional, bukod dun sa sale price niya, additional discount voucher up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha.